May mga pamahiing pinaniniwalaan lang ng matatanda at mayroon namang mga pamahiing kahit hindi mo paniwalaan hindi mo pa rin basta-basta susubukang suwayin. Isa na rin ang madalas kong marinig noong bata pa ako. Kapag nagpapagawa ng hagdan, siguraduhin hindi matatapat ang huling baitang sa mata. Hindi ko yun naintindihan noon. Sa isip ko, paano magiging malas ang isang hagdan? Kahit ilang ulit ko pang bilangin ang mga baitang nito, kahoy at pako lang naman ang makikita ko. Wala namang kakaiba, wala namang nakakatakot. Kaya sa tuwing maririnig kong nagtatalo ang mga karpintero kung dapat bang dagdagan o bawasan ng isang baitang ang hagdan ng isang bahay, napapailing na lang ako. Para sa akin, isa lang yan lumang paniniwala na unti-unti nang nawawala sabay ng paglipas ng panahon. Nagbago lamang ang lahat nang makilala ko si Mang Isko. Si Mang Isko ang pinakamatandang karpintero sa aming bayan. Mahigit 50 taon na siyang gumagawa ng mga bahay at halos lahat ng nakatayo sa aming lugar ay minsan nang dumaan sa kanyang mga kamay. Tahimik siyang tao at hindi mahilig magkwento. Pero kapag nagsalita na siya tungkol sa paggawa ng bahay, kahit ang mga mas batang inhinyero ay nakikinig dahil alam nilang may mga bagay na hindi matututunan sa paaralan. Isang umaga, pinatawag ako ng aming kontratista upang tumulong sa paggawa ng isang malaking bahay sa kabilang baryo. Katatapos ko pa lamang noon ng kursong drafting at iyon ang una kong pagkakataong makasama sa isang malaking proyekto. Excited akong matuto at makaranas ng totoong trabaho sa construction. Pagdating namin sa lote, agad kong napansin na kakaiba ang bahay na ipinapagawa. Hindi ito mansyon, pero napakalawak ng lupa. Napakataas ng magiging ikalawang palapag. Habang inilalatag namin ang mga materyales, tahimik lamang si Mang Isko. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa blueprint, pagkatapos ay sa mismong pwesto ng hagdan. Ilang beses niya yung ginawa na para bang may hinahanap siyang mali. Hindi ko iyon pinansin. Akala ko, bahagi lang yun ng pagiging veteranong karpintero. Lumipas ang ilang araw at dumating ang oras na sisimulan na naming buuin ang hagdan. Isa-isa naming ikinabit ang mga baitang habang si Mang Isko ang siyang nagbibilang. Oro, ikinabit ang unang baitang. Plata, sunod ang pangalawa. Mata, pangatlo. Paulit-ulit niyang ginawa iyon sa bawat baitang na ikinakabit namin. Nung una ay napapangiti pa ako sa naririnig ko. Sa isip-isip ko, seryoso pa rin pala ang mga matatanda sa ganong pamahiin. Ngunit nang ikabit namin ang uling baitang, biglang tumahimik si Mang Isko. Hindi na siya gumalaw. Hindi na rin siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa hagdan na para bang may nakita siyang hindi nakikita. Lumapit ang may-ari ng bahay at tinanong siya kung bakit kami tumigil. Dahan-dahang huminga si Mang Isko bago niya muling bilangin ang lahat ng baitang. 1, 2, 3, hanggang sa huli. Pagkatapos ay marahan siyang napapikit. "Boss," mahina niyang sabi sa may-ari, "kailangan natin dagdagan ng isang baitang." Nagtaka ang may-ari. "Bakit? Kumpleto naman ayon sa plano." Hindi sumagot agad si Mang Isko. Sa halip, inaplos niya ang kahoy ng huling baitang na para bang ayaw nitong hawakan. Pagkaraan ng ilang segundo, saka lamang siya nagsalita. "Kapag dito nagtapos ang bilang, mata ang huling aapakan ng bawat taong titira sa bahay na ito." Bahagyang natawa ang may-ari. "Pamahiin lang yan, Mang Isko." Hindi ngumiti ang matanda. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa aming lahat.
Bago niya sinabi ang mga salitang hindi ko nakalimutan hanggang ngayon. Hindi malas ang mata. Ang totoo, may binubuksan itong daan. At kapag may unang umakyat sa hagdang iyan, hindi na lahat ng aakyat dito ay nakatira sa bahay na ito. Hindi na itinuloy ni Mang Isko ang usapan pagkatapos noon. Sa katunayan, ilang beses pa niyang sinubukang kumbinsin ng may-ari ng bahay. Nadagdagan na lamang ng isang baitang ang hagdan upang hindi sa mata magtapos ang bilang nito. Hindi naman kalakihan ang magiging dagdag sa gastos at hindi rin maapektuhan ang kabuuang disenyo ng bahay. Ngunit katulad ng maraming tao sa panahon ngayon, hindi naniniwala ang may-ari sa mga ganoong bagay. Kung lahat ng pamahiin susundin natin, baka hindi na matapos itong bahay. Natatawa pa niyang sabi habang nakatingin sa blueprint. Wala nang naisagot si Mang Isko. Umango na lamang siya at ipinagpatuloy ang trabaho. Ngunit napansin kong simula ng araw na iyon, tila may nawala sa dati niyang sigla. Hindi na siya ganong nakikipagkwentuhan habang nagtatrabaho. At madalas ko siyang mahuling nakatitig sa hagdan na para pang may iniisip siya na hindi niya masabi. Lumipas ang halos 6 na buwan at tuluyan din natapos ang bahay. Maganda ang naging resulta. 2 palapag, malawak ang sala, mataas ang kisame at yari sa matitibay na materyales. Isa iyon sa pinakamagandang bahay na nakita ko sa baryo at hindi makakailang ipinagmamalaki iyon ng may-ari. Hindi nagtagal ay dumating ang araw ng blessing at housewarming. Halos buong baryo ay inimbitahan. May handaan, may videoke, may mga batang nagtatakbuhan sa bakuran habang ang mga matatanda naman ay abala sa kwentuhan sa ilalim ng tent. Isa ako sa mga inimbitahan dahil naging bahagi ako sa paggawa ng bahay. At doon ko muling nakita si Mang Isko. Tahimik lamang siyang nakaupo sa isang sulok habang nakatingin sa mga bisitang papasok at palabas ng bahay. Lumapit ako sa kanya. Mang Isko, tapos na rin ang bahay. Mukhang wala naman yatang mangyayaring masama. Bagya siyang napangiti, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa hagdan. Hindi naman ang bahay ang inaalala ko. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi po, ano? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Kung talagang may dapat ikatakot, magsisimula iyon kapag may unang umakyat sa hagdan. Napatingin ako sa 2 palapag. Kasabay noon ay narinig namin ang boses ng may-ari. Tinatawag niya ang kanyang bunsong anak na lalaki upang ipakita rito ang magiging silid nito sa taas. Masayang tumakbo ang bata papunta sa hagdan habang hawak ang kamay ng kanyang ama. 1, 2, 3, isa-isa nilang inakyat ang mga baitang hanggang sa makarating sila sa 2 palapag habang abala naman ang mga bisita sa pagkain at kwentuhan. Walang nangyari. Walang kakaibang tunog. Walang malamig na hangin. Walang anuman. Napatingin ako kay Mang Isko. Tahimik lamang siyang nakatitig sa hagdan. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumayo siya at maraang lumapit sa akin. Hindi naman agad-agad nangyayari ang problema. Mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Kung ganun po, kailan? Matagal muna siyang nanahimik bago sumagot. Kapag nagsimula ng marinig ng bahay ang pangalan ng mga taong nakatara rito, hindi ko na naman agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit makalipas lamang ang 3 linggo, nagsimula ng magising ang buong bahay. Tuwing madaling araw dahil sa tunog ng mga yabag sa hagdan. At ayon sa pamilya, lahat ng tao sa bahay ay nasa kanilang kwarto sa tuwing naririnig nila iyon. Sa una, inakala kong gawa-gawa lamang ng pamilya ang lahat. Hindi naman sa sinungaling sila, ngunit alam ko kung paano gumagana ang takot sa isang bahay na bagong lipat pa lamang ang mga nakatira.
Kapag may isang taong nagsabi na may narinig siyang kakaiba, hindi magtatagal, pati ang iba ay maririnig na rin. Madalas ang takot mismo ang gumagawa ng sarili nitong multo. Iyon din marahil ang iniisip ng may-ari ng bahay nang una niyang ikwento sa amin ang nangyayari. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat 3 linggo matapos silang tuluyang lumipat sa bahay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ang kanyang asawa dahil sa tunog ng mabibigat na yabag na tila dahan-dahang umaakyat sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. Noong una ay inakala nilang isa sa kanilang mga anak ang bumaba upang uminom ng tubig o gumamit ng banyo. Ngunit nang silipin nila ang mga silid, mahimbing natutulog ang 2 bata sa kanilang higaan. Hindi nila iyon gaanong pinansin. Ngunit kinabukasan, muling nangyari. At kinagabihan pagkatapos noon, hanggang sa dumating ang puntong halos gabi-gabi na nilang naririnig ang parehong tunog. Hindi mabilis ang mga yabag, hindi rin parang taong nagmamadali. Isa lamang itong mabagal at pantay-pantay na tunog ng paa na umaakyat sa hagdan, na para bang may taong pagod na pagod matapos ang mahabang paglalakad. Mula sa unang baitang hanggang sa huli, at pagkatapos wala na. Walang pagbukas ng pinto, walang yabag sa ikalawang palapag, walang pababang hakbang. Parang may taong umaakyat lamang gabi-gabi upang makarating sa taas, at doon ay basta na lamang nawawala. Dahil sa pag-aakalang baka may daga sa kisame o may problema sa kahoy ng hagdan, ipinatawag muli ang ilan sa amin upang suriin ang buong bahay, kasama si Mang Isko. Isa-isa naming tinignan ang bawat baitang. Wala kaming nakitang maluwag na kahoy. Wala ring bahagi ng hagdan na maaaring magdulot ng ganoong tunog. Sinuri namin ang kisame, ang bubong at maging mga dingding. Wala. Sa lahat ng pagkakataon sa trabaho, iyon ang unang beses na wala akong mahanap na paliwanag sa isang simpleng problema. Habang abala ang lahat sa inspeksyon, napansin kong nakatayo lamang si Mang Isko sa paanan ng hagdan. Hindi siya umaakyat, hindi rin siya nagsasalita. Nakatitig lamang siya sa mga baitang na para bang may binibilang sa kanyang isip. Lumapit ako sa kanya. Mang Isko, sa tingin niyo po ba may kinalaman talaga ito sa Oro Plata Mata? Hindi siya agad sumagot. Matagal muna siyang nakatingin sa hagdan bago marahan siyang tumango. 2 beses pa lang ako nakagawa ng hagdang nagtapos sa mata. Napatingin ako sa kanya. Ano pong nangyari sa una? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Matagal na iyon. Pero mula noon, hindi na ako pumayag na maulit. Hindi ko na siya pinilit pang magsalita. Nakita ko may takot sa kanyang mga mata. Hindi takot na parang batang nakakita ng multo, kundi takot ng isang taong minsan nang nakakita ng isang bagay na hindi niya kailanman nakalimutan. At habang nakatayo kami sa harap ng hagdan, biglang bumukas ang pinto ng silid sa ikalawang palapag. Napalingon kaming lahat. Nakatayo roon ang bunsong anak ng may-ari. Tahimik lamang siya habang nakatingin pababa sa amin. Miguel? Tawag ng kanyang ina. Hindi agad sumagot ang bata. Salip ay tumingin muna siya sa hagdan bago marahang nagsalita. Mama, sino po ba iyong laging nauuna sa akin umakyat gabi-gabi? Biglang natahimik ang buong bahay. Dahil ayon sa bata, tuwing gabi raw na umaakyat siya upang matulog, may naririnig siyang mga yabag sa harapan niya. Pagkatapos sabihin ng bata ang mga salitang iyon, tila biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Nagkatinginan ang mga magulang nito habang ang iba naman sa amin ay napatingin kay Mang Isko. Hindi ko alam kung bakit.
Pero pakiramdam ko, siya lamang ang may idea kung ano ang nangyayari. Lumapit ang ina ng bata at marahang hinawakan ang balikat nito. Anong ibig mong sabihin na may nauuna sa'yo? Yung lalaki po, nanlamig ang likod ko. Anong lalaki? Tanong ng ama. Yung lalaki po na laging nasa taas ng hagdan. Tahimik ang buong sala. Walang nagsalita. Marahil ay umaasa kaming lahat sa sasabihin ng bata na nagbibiro lamang siya. Ngunit hindi siya ngumiti. Hindi rin siya mukhang natatakot. Para lamang siyang nagkukwento ng isang bagay na normal niyang nakikita araw-araw. Matanda po siya. Tapos mabagal siyang maglakad. Palagi po siyang sumusunod sa akin umakyat kapag gabi. Napansin kong namutla si Mang Isko. Sa ilang buwan namin magkasama sa trabaho, yun ang unang pagkakataong nakita ko siyang nawalan ng kulay sa mukha. Miguel, may nahon sabi ng kanyang ama. Sigurado ka bang hindi mo lang napapanaginipan iyon? Umiling ang bata. Hindi po. Minsan po kapag paakyat na ako, nasa taas na po siya. Palagi po siyang nauuna sa akin umakyat kapag gabi. Palagi po siyang nakatalikod. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero sa mga sandaling iyon ay bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Isko noong ginagawa pa lamang namin ang hagdan. 2 beses pa lang akong nakagawa ng hagdan na nagtapos sa mata. At ngayon, alam kong gusto kong malaman kung anong nangyari sa una. Hindi na ako nakapagpigil. Mang Isko, napatingin siya sa akin. Ganito po ba rin ang nangyari noong una? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna sa sagdan bago marahang umupo sa isang silya sa sala. Mukhang alam niyang wala na siyang maitatago pa. 27 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niyang simula. May ginawa rin kaming bahay sa kabilang bayan. 3 karpintero kami noon at ako ang pinakabata sa grupo. Katulad ngayon, umabot sa mata ang huling bilang ng hagdan. Pinakiusapan din nila ang may-ari na dagdagan ng 1 baitang katulad din ngayon. Hindi sila pinakinggan. Tahimik ang lahat habang nagsasalita siya. Walang nangyari sa unang linggo. Wala rin sa pangalawa. Pero pagsapit ng 3 linggo, nagsimula silang makarinig ng mga yabag sa hagdan tuwing madaling araw. Pareho, eksaktong pareho. Una inaakala nilang magnanakaw. Pagkatapos, inakala nilang daga. Hanggang sa isang gabi, nakita ng bunsong anak nila ang isang matandang lalaking nakatayo sa itaas ng hagdan. Hindi ko na malayang napahawak ako sa gilid ng mesa. Pareho po kay Miguel? Tumango si Mang Isko. Palagi raw nakatalikod. Palagi ring tahimik. At palagi siyang nasa huling baitang. Hindi na halos humihinga ang tao sa loob ng bahay habang nakikinig. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. 1 linggo matapos siyang unang 1 linggo matapos makita siyang unang 1 linggo matapos siyang unang makita ng bata, nawalan ng malay ang lolo ng pamilya habang pababa ng hagdan. 2 araw pagkatapos noon, nahulog naman ang panganay na anak. Tahimik ang buong sala. Wala namang namatay, tanong ko. Matagal bago sumagot si Mang Isko. Wala. Bahagya akong nakahinga. Ngunit agad din bumigat muli ang pakiramdam ko sa sumunod niyang sinabi. Pero sa loob ng 6 na buwan, isa-isa nilang ipinagbili ang lahat ng ari-arian nila at lumipat sa ibang probinsya. Bakit po? Hindi agad siya sumagot. Sa halip ay tumingin muna sa sagdan. Pagkatapos ay sinabi niya ang pinakaordinaryo, ngunit pinakanakakabahalang bagay na narinig ko noong araw na iyon. Dahil ayon sa pamilya, habang tumatagal, palapit ng palapit ang yabag ng matanda sa kanilang silid
tuwing gabi. Tapos ng usapang iyon, hindi na muna pinagpatuloy ng Mang Isko ang kwento tungkol sa unang bahay na ginawa niya. Hindi ko alam kung ayaw niyang alalahanin iyon o sadyang ayaw niya lamang takutin palalo ang pamilya. Ngunit para sa akin, huli na ang lahat. Sa mismong sandaling marinig ko ang salitang palapit ng palapit sa kanilang silid, pakiramdam ko ay hindi na simpleng pamahiin ang pinag-uusapan namin. Nang gabing iyon, hindi na ako agad umuwi. Tinulungan ko muna ang pamilya na suriin muli ang buong bahay. Sinilip namin ang mga bintana, ang kisame, ang likod ng bahay, maging ang ilalim ng hagdan. Wala kaming nakita. Wala ring bakas ng taong maaaring umakyat gabi-gabi. At habang tumatagal, mas lalo lamang nagiging kakaiba ang lahat. Dahil ayon sa pamilya, pare-pareho ang oras ng mga yabag. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, hindi 12:00, hindi 3:00, palaging 2:00. At palaging nagsisimula sa unang baitang hanggang sa huling baitang. Pagkatapos, katahimikan, wala nang kasunod. Kinabukasan, bumalik kami ni Mang Isko sa bahay dala ang metro at ilang kagamitan. Hindi upang ayusin ang hagdan, kundi upang bilangin itong muli. Isa-isa namin binilang ang bawat baitang. Oro, plata, mata, oro, plata, mata, hanggang sa makarating kami sa pinakauli. Mata. Tahimik na napabuntong hininga si Mang Isko. Parang umaasa pa siyang nagkamali lamang kami sa unang bilang. Pero hindi. Mata talaga ang huling hakbang sa ikalawang palapag. Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Mang Isko, talaga bang dahil lang sa bilang ng hagdan ito? Ilang segundo muna siyang nanahimik bago sumagot. Hindi ko alam. Pero sa lahat ng bahay na ginawa kong natapos sa oro, wala akong nabalitaang kakaiba. Sa plata naman, karaniwan, pera ang problema. Napatingin ako sa kanya. Pera? Tumango siya. Oo. Pagkakautang, pagkalugi, pag-aaway sa mana, minsan sa negosyo, minsan trabaho, pero halos palaging pera. Napatingin ako muli sa hagdan. At ang mata. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahan siyang tumingin sa itaas ng hagdan bago sumagot. Sa mata, tao ang laging sentro ng problema. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa ako makapagtanong muli, bumukas ang pinto ng silid sa itaas. Bumaba ang asawa ng may-ari habang halatang puyat at namumutla. Hindi na naman po siya natulog kagabi. Sino po? Si Miguel. Pagkatapos ay tinuro niya ang kanyang anak na tahimik lamang na nakatayo sa likod niya. Hindi nagsalita ang bata. Hindi rin umiimik. Nakatitig lamang siya sa hagdan. Lumuhod ang kanyang ina sa harap niya. Anak, sabihin mo nga kay Mang Isko kung bakit ayaw mong matulog sa taas. Tahimik na tumingin ang bata kay Mang Isko. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi ang mga salitang nagpatigil sa aming lahat. Ayaw ko na pong mauna siyang makarating sa pinto ko. Nanlamig ang likod ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik na itinuro ng bata ang itaas ng hagdan. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan. Noong una po, hanggang sa huling baitang lang siya. Pero kagabi, nasa tapat na po siya ng kwarto ko. Pagkatapos sabihin ni Miguel ang tungkol sa matandang nasa tapat ng kanyang pintuan, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Mang Isko. Hindi na iyon ang mukha ng isang matandang nakikinig lamang sa kwento ng isang bata. Mukha iyon ng isang taong nakumpirma ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Tahimik siyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan
at dahan-dahang tumingin sa hagdan. Pagkatapos ay bumaling siya sa ama ni Miguel. May itatanong ako sa inyo. Ano po iyon? May ginagawa ba kayong kakaiba sa hagdan tuwing gabi? Wala naman po. Sigurado ba kayo? Tumango ito. Bago pa makasagot ang ama, biglang nagsalita ang asawa nito. Meron po pala. Napatingin kaming lahat sa kanya. Madalas po kasi ako mag-iwan ng mga laruan ni Miguel sa hagdan kapag nakakalat sa sala. Tahimik si Mang Isko. Minsan po sapatos, minsan gamit, minsan mga kahon. Napansin kong bahagyang namutla ang matanda. Simula ngayon, seryoso niyang sabi, huwag na huwag kayo mag-iiwan ng kahit ano sa hagdan. Bakit po? Sa pagkakataong ito ay hindi agad sumagot si Mang Isko. Pagkatapos ng ilang segundo ay sumagot siya. Ang hagdan ay daanan. Kapag may daang ginagamit, huwag mong haharangan. Hindi iyon tunog pamahiin. Tunog iyon ng isang matandang nagsasalita mula sa karanasan. Kinagabihan ay umuwi na ako sa bahay namin. Ngunit aminado kong hindi na nawala sa isip ko ang nangyayari sa bahay nila Miguel. Bago ako matulog, hindi ko napigilang bilangin ang hagdan namin. 1, 2, 3, hanggang sa huli. Nakahinga ako ng maluwag nang mapagtanto kong oro ang huling baitang nito. Napailing na lamang ako sa sarili ko. Bilang isang taong masanay sa blueprint, sukat at computation kaysa sa pamahiin, hindi ko akalaing darating ang araw na ako mismo ang magbibilang ng hagdan sa sarili naming bahay bago matulog. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako sa malakas na katok sa aming pintuan. Pagbukas ko ay nakita ko si Mang Isko. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Mukha siyang natatakot. Magsuot ka ng tsinelas. Bilisan mo. Ano pong nangyari? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa akin bago niya sinabi ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi na sa hagdan naririnig ang mga yabag ngayong gabi. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang paligid. Bakit po? Matagal bago siya sumagot. At nang sumagot siya, halos pabulong na lamang ang kanyang boses. Dahil ayon sa pamilya, may naririnig silang naglalakad sa ikalawang palapag. Pagdating namin sa bahay ng pamilya ni Miguel, kapansin-pansin agad ang kakaibang katahimikan sa paligid. Bukas pa ang ilang ilaw sa sala at sa kusina, kahit halos mag-alas 4 na ng madaling araw. At sa loob ng bahay ay naroon ang buong pamilya, na tila wala ni isa mang nakatulog ng gabing iyon. Pagpasok pa lamang namin ay agad kaming sinalubong ng ama ni Miguel. Narinig na namin, mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip ay tumingin lamang siya sa hagdan. Ano po ang nangyari? Tanong ko. Ilang segundo munang nanahimik ang lalaki bago siya muling sumagot. Hindi na siya umakyat ngayong gabi. Hindi ko agad naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Narinig namin ang mga yabag katulad ng dati. Nagsimula sa unang baitang, isa-isa naming narinig. Pero sa pagkakataong ito, minto siya sandali. Hindi siya umakyat hanggang sa itaas. Pakiramdam ko ay biglang bumigat ang paligid. Nasaan po siya huminto? Dahan-dahang itinuro ng lalaki ang gitna ng hagdan. Sa 10 baitang, napatingin si Mang Isko sa hagdan. Dahan-dahan siyang napatingin sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay bumaling siya sa ama ni Miguel. May ginawa ba kayong pagbabago sa bahay nito? Nagkatinginan ang mag-asawa. Tumango ang babae. Nilipat namin ang kwarto ni Miguel. Napatingin kaming lahat sa kanya. Dati po kasi nasa dulo ng pasilyo ang kwarto niya. Pero dahil hindi na siya makatulog, inilipat namin siya sa guest room sa kabilang bahagi ng ikalawang palapag. Tahimik si Mang Isko. Hindi siya mukhang nagulat.
Hindi rin siya mukhang nagtataka. Para bang may bagay siyang nakumpirma sa sarili niyang isip. Mang Isko, tawag ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi niya sinusundan ang kwarto. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi po, ano? Matagal muna siyang nakatingin sa hagdan bago siya sumagot. Ang sinusundan niya ay ang unang taong umakyat sa hagdan noong matapos ang bahay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Bigla kong naalala ang house blessing. Ang araw na unang ginamit ang hagdan at ang batang masayang tumakbo paakyat habang hawak ang kamay ng kanyang ama, si Miguel. Tahimik ang buong bahay. Nakita kong napaupo ang ama ni Miguel sa sopa at napahawak sa kanyang mukha. Naramdaman kong hindi aksidente ang mga nangyayari sa bahay na iyon. Doon ko unang naisip na baka may mali. Baka hindi lang basta simpleng pamahiin o paniniwala ang nangyayari. At baka hindi lang basta nagpapakita ang matandang iyon. Baka may ipinapahiwatig siyang isang bagay. Matagal nang walang nagsalita matapos sabihin ni Mang Isko na si Miguel ang sinusundan ng matandang nakikita nito gabi-gabi. Tahimik lamang ang ama ng bata habang nakayuko sa sopa. Samantalang ang kanyang asawa ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng kanyang anak na para bang natatakot siyang mawala ito sa kanyang tabi. Ako naman ay hindi pa rin maalis ang tingin sa hagdan. Ilang linggo pa lamang nakalipas ay isa lamang itong ordinaryong hagdan para sa akin. Isang bahagi ng bahay na kailangang tama ang sukat, tama ang taas ng bawat baitang at tama ang pagkakagawa upang maging ligtas gamitin ng mga tao. Ngunit habang nakatayo ako roon ng gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin na baka may mga bagay pala talagang hindi natutukoy ng metro, blueprint o engineering computation. Mang Isko, maingat kong tanong, ano po ang nangyari sa unang bahay? Umupo muli ang matanda. Mukhang alam na niyang hindi na niya maiiwasan ang tanong. Umalis sila. Iyon lamang ang una niyang sagot. Lumipat sila ng probinsya at hindi na bumalik pa. Wala na po bang nangyari pagkatapos nilang umalis? Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. Nanahimik ang buong sala. 2 taon matapos nilang lumipat, nakasalubong ko sa Maynila ang dating may-ari ng bahay. Matanda na siya noon at mukhang 10 taon ang itinanda niya mula nung huli ko siyang makita. Napansin kong bahagyang humigpit ang hawak ng ama ni Miguel sa kanyang mga kamay. Ano pong sinabi sa inyo? Huminga muna ng malalim si Mang Isko bago sumagot. Sinabi niyang hindi nila muling narinig ang mangyayabag. Bahagya ako nakahinga. Kinabukasan, hindi na muna pumasok sa paaralan si Miguel. Hindi rin siya iniwan ng kanyang mga magulang kahit sandali. Sa tuwing pupunta siya sa kusina o lalabas ng bahay, lagi may kasamang isa sa kanila na para bang natatakot silang mawala siya sa kanilang paningin. Hindi ko sila masisisi. Kung ako ang nasa kanilang kalagayan, marahil ganon din ang gagawin ko. Bandang tanghali, habang sinusulat ko ang isang detalye sa blueprint para sa ibang proyekto, napansin kong tahimik lamang si Mang Isko habang nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng bahay. May hawak siyang sigarilyo, ngunit matagal na iyong nauupos nang hindi niya man lamang hinihit-hit. Parang may iniisip siya. Lumapit ako sa kanya. Mang Isko, napatingin siya sa akin. May gusto po sana akong itanong. Alam na yata niya agad kung ano iyon. Kailan niya unang nalaman na may kinalaman ang mata sa mga nangyayari? Matagal muna siyang nanahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa hagdan sa loob ng bahay. Noong bata pa ako, hindi rin ako naniniwala dyan. Natutunan ko lang iyan sa mga matatandang karpinterong nagturo sa akin. Akala ko noon, panakot lang sa mga baguhan. Huminga siya ng malalim hanggang sa makita ko mismo
Ano po ang nakita ninyo? Tahimik muna siyang nakatingin sa lupa bago siya sumagot. Sa unang bahay na ginawa ko na nagtapos sa mata, may isang matandang karpintero ring kasama namin. Mas matanda pa siya sa akin ngayon. Araw-araw niya kaming kinukulit na dagdagan ng hagdan. Pero hindi rin siya pinakinggan. Tahimik akong nakikinig. Pagkatapos magsimula ang mga yabag, isang araw tinawag niya ako. Ano pong sinabi niya? Tumingin sa akin si Mang Isko. Sinabi niya sa akin, Isko, kapag dumating ang araw na marinig mong tumigil ang mga yabag sa hagdan, huwag mong ipagpasalamat. Bakit po? Humingi siya ng malalim. Dahil ayon sa matandang iyon, kapag tumigil ang mga yabag sa hagdan, ibig sabihin, nakarating na siya sa pupuntahan niya. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw sa mga dahon ng mangga sa itaas namin. At doon ko biglang naalala ang sinabi ng ama ni Miguel kagabi. Hindi na sa hagdan narinig ang mga yabag. Nasa ikalawang palapag na siya. Ibig sabihin, hindi siya huminto. Mas lalo lamang siyang lumapit. Napansin kong tumayo si Mang Isko. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin sa paraang hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Hindi ko alam kung pagkakataon lang ba yun o sadyang dahil sa narinig ko mula kay Mang Isko. Pero nang gabing iyon ay hindi na ako mapakali sa sarili kong bahay. Ilang beses akong napatingin sa orasan. Sa bawat paglipas ng minuto ay hindi ko maiwasang isipin kung ano ang nangyayari sa bahay nila Miguel. Bandang alauna ng madaling araw ay hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang ama ni Miguel. Ilang segundo bago niya sinagot ang tawag. Mahina ang boses niya. Halatang hindi rin siya natutulog. Naririnig pa rin namin ang mga yabag. Kagaya pa rin ng dati. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko ay may magandang balita kaming narinig. Kung tama si Mang Isko, ibig sabihin, hindi pa siya nakakarating. Hindi pa huli ang lahat. Nagising ako kinaumagahan dahil sa sunod-sunod na tawag sa cellphone ko. Si Mang Isko iyon. Pagbukas ko ng tawag ay agad kong narinig ang boses niya. Adrian, pumunta ka rito ngayon din. Hindi ko na kailangan magtanong. Sa tono pa lamang ng boses niya ay alam kong may nangyari. Pagdating ko sa bahay nila Miguel ay agad kong napansin ang mga sasakyan sa labas. Narawan ang barangay captain, narawan din ang ilang kapitbahay. At sa sala ay nakaupo ang ama ni Miguel habang nakatungo at hindi makatingin sa amin. Lumapit ako kay Mang Isko. Ano pong nangyari? Hindi agad siya sumagot. Salip ay tumingin muna siya sa hagdan. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Wala silang narinig kagabi. Pakiramdam ko ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Wala pong yabag. Dahan-dahan siyang umiling. Wala. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero sa halip na makaramdam ng ginhawa ay mas lalo kong kinabahan. Dahil naalala kong sinabi niya, kapag tumigil ang mga yabag sa hagdan, huwag mong ipagpasalamat. Napatingin ako sa ikalawang palapag. Nakasara ang pinto ng kwarto ni Miguel. Mang Isko, nandyan ba po ba si Miguel? Tahimik ang matanda. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango siya. Nandyan. Bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pero simula kaninang umaga, ayaw na niyang buksan ang pinto ng kwarto niya. Bakit po? Dahan-dahang huminga si Mang Isko bago sumagot. Dahil ayon kay Miguel, may naririnig siyang naglalakad sa loob ng kwarto tuwing ipipikit niya ang mga mata niya. Tahimik ang buong bahay. Walang gustong umakyat sa ikalawang palapag noong umagang iyon, kundi ang mga magulang ni Miguel para kausapin siya. Kahit ang mga kapitbahay, maging ang barangay captain ay tila nag-aatubiling lumapit sa hagdan. Hindi dahil may nakita ang bata, hindi dahil may naririnig sila, kundi dahil minsan ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag ang siyang mas mahirap harapin. Makalipas ang ilang minuto,
Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Miguel habang nag-aantay ang kanyang mga magulang sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Tahimik silang naglakad pababa ng hagdan habang mahigpit na hawak ng kanyang ina ang kanyang kamay. Mukha siyang payat ngunit maayos naman. Wala siyang lagnat, wala ring kakaibang sugat o pasa. Sa unang tingin, para lamang siyang batang kulang sa tulog. Lumapit si Mang Isko sa kanya. "Miguel," tumingin ang bata sa kanya. "Nakikita mo pa ba siya?" Tahimik na tumango ang bata. "Nasaan na siya ngayon?" Hindi agad sumagot si Miguel. Pagkatapos ay marahan niyang tinuro ang sarili niyang dibdib. "Nandito po." Tahimik ang buong sala. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, ang sagot ng bata o ang paraan ng pagsagot niya rito na para bang normal lamang iyon. Lumuhod si Mang Isko sa harap niya. Ano ang ginagawa niya? Nag-isip muna si Miguel. Pagkatapos ay sumagot siya. "Wala naman po. Tinitignan lang niya ako." Nanlamig ang likod ko. Kinahapunan, habang nakaupo kami ni Mang Isko sa labas ng bahay, doon niya unang ikunento sa akin ang pinagmula ng pamahiin. "Alam mo, Adrian, mali ang paniniwala ng karamihan tungkol sa oro plata mata." Napatingin ako sa kanya. Akala ng mga tao, pampaswerte iyon. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit nabuo ang paniniwalang iyon. Tahimik ako nakinig. Noong araw, wala pang engineer, wala pang architect, wala pang building code. Ang mga bahay noon ay ginagawa lamang ng mga karpinterong minana ang kaalaman mula sa mas matatanda sa kanila. Huminga siya ng malalim, at sa bawat henerasyon, may mga bagay silang sinusunod kahit hindi nila alam kung bakit. Tulad ng oro plata mata. Napatingin siya sa hagdan. Sa loob ng 50 taong kong paggawa ng bahay, 2 beses na akong nakakita ng hagdang nagtapos sa mata. At sa 2 beses na iyon, pare-pareho ang nangyari. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. May isang tao sa bahay na nagsisimulang makarinig ng mga yabag. Pagkatapos ay may makikitang matandang lalaki. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang nawawala ng ganang lumabas ng kwarto. Nanlamig ang pakiramdam ko dahil eksaktong iyon ang ginagawa ni Miguel. Mula pa nung umaga, matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Unti-unti silang nawawalan ng sarili nilang katahimikan. Hindi na makatulog, hindi na makakain, hindi na makapagtrabaho. Pakiramdam ko ay nanlamig ang buong katawan ko sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita ko ang takot sa mukha ng matandang karpintero. Dahil para sa isang taong 50 taon nang gumagawa ng bahay, paano makakalimutan na kahit sa isip mo, hindi mo akalaing magiging totoo ang mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Kinagabihan, ganun uli ang naramdaman ng pamilya ni Miguel sa kanilang bahay. Kinabukasan, hindi na muna bumalik si Mang Isko sa trabaho. Maaga pa lamang nagtungo na siya sa bahay nila Miguel. Pagdating ko roon, nadatnang kong nakaupo siya sa sala kasama ang ama ni Miguel habang tahimik na nagkakape. Mukhang pareho silang puyat. Kung gabi-gabi mong maririnig ang mga yabag ng isang taong hindi mo makita at ang taong nag-aalala para sa pamilya, darating din ang puntong sobrang pagod ka na, lalo pa kung hindi ka makatulog. Umupo ako sa tabi ni Mang Isko. "Mang Isko," tanong ko, "ano pong ginagawa ninyo kapag nangyari ito?" Noong araw, kapag may hagdang nagtapos sa mata, hindi na namin hinihintay na may mangyari. Napatingin ako sa kanya. "Ano pong ginagawa ninyo?" "Dinadagdagan namin ng isang baitang." Napakunot ang noo ko. "Ganun lang?" Tumango siya. "Kung ang problema ay nagsimula noong maitayo ang hagdan, doon din dapat magsimula ang solusyon." Napatingin ako sa hagdan. Sa totoo lang,
Bilang dropsman, parang napakasimpleng sagot niyon para sa isang bagay na ilang linggo nang nagbibigay ng takot sa buong pamilya. Parang hindi makatuwiran, parang hindi sapat. Ngunit sa puntong iyon, hindi ko na rin alam kung ano pa ang dapat paniwalaan. Bandang hapon ay nagsimula kami maghanda ng mga materyales. Isang baitang lamang ang idadagdag. Hindi malaking pagbabago sa disenyo. Hindi rin ganun kamahal. Sa katunayan, kung ginawa lamang iyon nung una pa lang, ay matagal na sanang itong natapos. Habang inaayos namin ang mga kagamitan, napansin kong tahimik lamang si Miguel sa sala. Hindi siya naglalaro. Hindi rin siya nanonood ng telebisyon. Paminsan-minsan ay tumitingin lamang siya sa hagdan na para bang may hinihintay siyang bumaba. Lumapit ako sa kanya. "Miguel," napatingin siya sa akin. "Kamusta ka naman?" Bahagya siyang nagkibit balikat. "Nakatulog ka ba kagabi?" Umiling siya. "Bakit?" Tahimik muna siya bago sumagot. Naririnig ko po siyang naglalakad palapit sa aking kwarto. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Naramdaman kong hindi na lamang ito simpleng takot sa isang bata. Pagod na rin siya. At marahil natatakot na rin. Kinagabihan ay natapos din namin ang paghahanda para sa pagdadagdag ng bagong baitang kinabukasan. Bago umalis, muling tumingin si Mang Isko sa hagdan. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Sana hindi pa tayo huli." Hindi yun misteryosong salita. Hindi rin yan palaisipan. Isa lamang iyong matapang na pag-amin ng isang matandang karpintero na sa kabila ng 50 taon niyang karanasan, hindi pa rin niya alam kung may hangganan ba ang oras na ibinibigay ng hagdang nagtapos sa mata. Maaga pa lamang kinabukasan ay nagsimula na kami magtrabaho. Tila may kaunting pag-asa sa mukha ng pamilya ni Miguel. Hindi man nila ito sabihin ng direkta, ramdam kong umaasa silang matatapos din ang lahat kapag nadagdagan na ang hagdan ng isang baitang. Sa totoo lang, ganon din ang gusto kong paniwalaan. Sa isip ko, kung ang problema ay nagsimula sa maling bilang, marahil sapat na rin ang pagwawasto nito upang matapos ang lahat. Habang inaayos namin ni Mang Isko ang mga materyales, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan ng bahay. Wala ang dating sigla ng house blessing na naalala ko. Wala ang tunog ng telebisyon. Wala ang tawanan ng mga bata. Paminsan-minsan lamang maririnig ang mahinang usapan ng mga magulang ni Miguel sa kusina. Parang lahat kami ay naghihintay ng isang bagay na walang gustong pangalanan. Makalipas ang ilang oras ay handa na ang lahat. Isa na lamang baitang ang idadagdag namin. Hindi dapat sa itaas magdagdag ng bagong baitang. Sa halip, sa paanan mismo ng hagdang ito ilalagay upang mabago ang buong bilang mula sa pinakaunang hakbang pa lamang. Isang pirasong kahoy. Kung iisipin, napakaliit na bagay para sa problemang kinakaharap ng buong pamilya. Ngunit minsan, ang pinakamalit na bagay ang may pinakamalaking epekto. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Isko ang hagdan bago siya nagsimulang magsukat. Habang ginagawa namin ang bagong unang baitang, tahimik lamang si Miguel sa sala. Paminsan-minsan ay tumitingin sa hagdan. "Miguel, nakita mo ba siya kagabi?" Tumango ang bata. "Nasa taas lang po siya. Ano ang ginagawa niya?" Matagal na hindi sumagot si Miguel. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nakatingin lang po siya sa akin. Parang may hinihintay siya." Dito nagsalita si Mang Isko. Noong unang bahay, halos ganyan din ang sinabi ng taong unang umakyat sa hagdan. Natural na mapatingin si Adrian kay Mang Isko. "Ano pong sinabi?" Tahimik si Mang Isko bago sumagot. Laging naroon sa itaas ng baitang at hindi siya nilulubayan ng tingin. Para daw merong gustong sabihin ng kanyang mga mata. Pagkatapos magsalita ni Mang Isko, napansin kong bigla na lang siyang huminto. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nagsasalita. Nakatitig na lamang siya sa itaas ng hagdan. "Mang Isko." Hindi na siya sumagot. Parang kung anong meron siyang nakita
sa itaas ng hagdan. Hindi na namin hinintay pa ang susunod na gabi. 10:00 pa lamang ng umaga, kaya't sinimulan na namin ni Mang Isko ang trabaho. Sa pagkakataong ito, hindi sa itaas ng hagdan kami gagalaw. Doon kami magsisimula sa pinakailalim, sa pinakaunang hakbang na inaapakan ng bawat taong umaakyat sa ikalawang palapag. Habang sinusukat ko ang taas ng bawat riser at tinitiyak na hindi masisira ang pantay na pagitan ng mga baitang, napansin kong tahimik lamang si Mang Isko habang paulit-ulit niyang binibilang ang hagdan. Hindi na niya ginagamit ang metro, hindi na rin ang blueprint. Tahimik lamang niyang inuulit ang parehong salita sa bawat bilang. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Hanggang sa makarating siya sa bagong bilang. Ngayon, oro na ang magiging huling hakbang. Tahimik siyang tumango. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, tila bahagyang gumana ang kanyang mukha. Sana sapat na ito. Hindi ko alam kung para kanino niya sinabi iyon. Sa akin, sa sarili niya, o sa bahay. Halos tanghali na nang matapos namin ang bagong baitang. Kung hindi mo alam ang nangyari sa bahay, hindi mo mapapansin na may binago kami. Mukha pa rin itong ordinaryong hagdan. Parehong kahoy, parehong pintura, parehong bahay. Ngunit para sa aming lahat, pakiramdam namin ay may malaking bagay na nabago. Parang may mali kaming itinama. Kinagabihan ay nanatili muna kami ni Mang Isko sa bahay ni na Miguel. Walang nagsabi nito ng direkta pero alam naming lahat kung bakit. Hinihintay namin ang 2:00 ng madaling araw. Ang oras ng mga yabag. Bandang 1:30 ay tahimik na ang buong bahay. Patay na ang telebisyon. Nakapatay na rin ang karamihan sa ilaw. Tanging ang ilaw sa sala lamang ang nakabukas habang kaming apat ay tahimik na nakaupo at nakatingin sa hagdan. 1:45, 1:50, 1:55. Walang nagsasalita. Maging ang tiktak ng orasan sa dingding ay tila mas malakas kaysa dati. Pagdating ng 2:00, wala kaming narinig. Dumipas ang ilang minuto, 10 minuto, 15 minuto, wala pa rin. Napatingin ako kay Mang Isko. Hindi siya nagsasalita at nakita kong bagyang napangiti ang matanda. Bandang 2:30 ay tumayo ang ama ni Miguel at napabuntong hininga. Mukhang ganon din ang iniisip naming lahat. Baka natapos na nga. Baka sapat na ang pagdagdag ng isang baitang. Baka tama si Mang Isko. At eksaktong 2:32 ng madaling araw, may narinig kaming yabag. Hindi sa hagdan, hindi sa ikalawang palapag, kundi mula mismo sa loob ng kwarto ni Miguel. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Isko at sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, narinig ko siyang magmura ng mahina. Late na tayo. Matagal nang walang nagsalita matapos marinig ang mga yabag mula sa loob ng silid ni Miguel. Pakiramdam ko ay tumigil ang buong bahay sa paghinga. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero mas nakakatakot ang mga yabag na iyon kaysa sa mga narinig namin sa hagdan ng mga nakaraang linggo. Siguro dahil sa unang pagkakataon, wala nang pagitan si Miguel at ng kung anumang nasa bahay na iyon. Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya mukhang naguguluhan. Ang mukha niya ay mukha ng isang taong matagal nang alam na maaaring dumating ang araw na ito. Mang Isko, hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa hagdan. Pagkatapos ay marahan siyang umupo muli. May hindi ako sinabi sa inyo tungkol sa unang bahay. Tahimik ang buong sala. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Noong unang nangyari ito, hindi rin kumana ang pagdagdag ng bagong baitang. Napatingin ako sa kanya.
Nang muling nagsalita si Mang Isko, akala namin huli na kami. Akala namin wala ng paraan. May kulang pa pala. Kaya tahimik kaming nakinig sa mga sinasabi ni Mang Isko. Kinausap ako ng matandang karpinterong nagturo sa akin. Ang sabi niya sa akin, umbito ng sandali si Mang Isko bago ulit nagsalita. Isko, hindi hagdan ang problema. Napakunot ang noo ko. Kung ganon Mang Isko, ano? Matagal muna siyang tumahimik bago sumagot. May kulang sa ginawa natin. Tahimik ang buong bahay. Pakiramdam ko ay nagsisimula ako nang makita ang hugis ng misteryong matagal naming hinahabol. Ang unang taong gumamit ng hagdan, pagpapatuloy ni Mang Isko. Siya ang nagiging sentro ng lahat. Napatingin ako kay Miguel. Tahimik lamang ang bata habang nakayakap sa kanyang ina. At ano pong ginawa nila noon? Matagal bago sumagot si Mang Isko. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Pinabalik nila siya sa unang baitang. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi ni Mang Isko. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminga siya ng malalim. Dinala nila siya sa hagdan bago sumikat ang araw. Pinatapak siya sa bagong unang baitang at pagkatapos, pinababa nila siya. Napakunot ang noo ko. Yun lang? Tumango siya, yun lang. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng takot, pagkatapos ng lahat ng gabi ng yabag, ganun lang kasimple. Parang nabasa ni Mang Isko ang nasa isip ko. Hindi ko sinasabing gagana. Ang sinasabi ko lang, iyon ang huling bagay na hindi pa natin nasusubukan. Tahimik ang buong bahay. At sa unang pagkakataon, nagkaroon kami ng pag-asa. Maliit, mahina, pero pag-asa pa rin. At mula sa itaas ng bahay, muling narinig ang mabagal na yabag. 1, 2, 3. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito papalayo. Hindi rin paakyat. Parang may naglalakad lamang sa loob ng silid ni Miguel na para bang naghihintay ng pagsikat ng araw. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Ayon kay Mang Isko, kailangan gawin iyon bago sumikat ang araw. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi rin niya sinabing sigurado siyang gagana iyon. Ang alam lamang niya ay iyon din ang ginawa ng mga matatandang karpinterong nagturo sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Bandang 4:00 ng madaling araw, tahimik naming ginising si Miguel mula sa pagkatulog sa tabi ng kanyang mga magulang sa sala. Pagod ang bata. Halatang kulang sa tulog ang mga mata niya, para bang ilang gabi nang hindi makapagpahinga ng maayos. Tahimik lamang siyang tumingin sa amin habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Lumapit si Mang Isko sa kanya. Miguel, may ipapagawa lang kami sa iyo. Tumango ang bata. Wala na siyang tanong. Parang masyado na siyang pagod para magtanong pa. Dahan-dahan naming siyang dinala sa paanan ng hagdan. Naroon ang bagong unang baitang na idinagdag namin noong araw na iyon. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang ugong lamang ng electric pan sa sala ang maririnig. Lumuhod si Mang Isko sa harap ni Miguel. Anak, aapak ka lang dito. Itinuro niya ang bagong baitang. Pagkatapos, bababa ka ulit. Napatingin si Miguel sa hagdan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Isko. Kapag ginawa ko po ba iyon, aalis na siya? Tahimik si Mang Isko. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango siya. Hindi ko alam kung sigurado ba siya o gusto lang niyang bigyan ng pag-asa ang bata. Dahan-dahang umakyat si Miguel sa unang baitang. Pagkatapos ay tumigil siya. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Nakatingin lamang sa itaas ng hagdan. Miguel, tawag ng kanyang ina. Hindi sumagot ang bata. Miguel! Ilang segundo pa ang lumipas bago siya nagsalita.
Mahina ang boses niya, halos pabulong. Nandyan po siya. Pakiramdam ko ay biglang nanlamig ang buong katawan ko. Saan? Agad na tanong ng kanyang ama. Dahan-dahang itinuro ni Miguel ang itaas ng hagdan. Nakatayo po siya sa dating unang baitang. Halos katabi lang namin kung iisipin. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Nakita kong napapikit si Mang Isko. Parang may bagay siyang naunawaan sa sandaling iyon. Parang may bagay siyang matagal nang kinatatakutan na ngayon lamang niya nakumpirma. Mang Isko, tawag ko. Dahan-dahang siyang humarap sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi niya sinusundan ng hagdan. Kung ganun po, sino po ang sinusundan niya? Tahimik muna siya bago sumagot. Ang taong unang humakbang. Napatingin kaming lahat kay Miguel. At doon namin naunawaan ang bagay na hindi namin nakita sa simula pa lamang. Hindi mali ang pagdagdag natin ng bagong baitang. Ang problema ay masyado nang matagal bago ito itinama. Parang apoy. Kapag maaga mong naapula, tapos ang problema. Pero kapag pinabayaan mong lumaki, kahit alisin mo ang pinagmulan, maaaring naiwan na ang epekto. At si Miguel ang unang tumapak sa hagdan nang unang maging tahanan ang bahay na ito. Kung mas maaga natin itong naitama, baka hindi na ito umabot sa ganito. Matapos bumaba si Miguel mula sa bagong unang baitang, wala nang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tahimik lamang ang bata habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Mang Isko naman ay nanatiling nakatingin sa hagdan na para bang sinusubukan niyang hanapin ang sagot sa isang bagay na ilang dekada niyang dala-dala. Ako ang unang nagsalita. Mang Isko, napatingin siya sa akin. Noong unang bahay, ano po ang nangyari sa batang unang umakyat? Matagal siyang hindi sumagot. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay umaasa siyang hindi ko na itatanong iyon. Ngunit alam naming pareho na iyon na lamang ang tanong na mahalaga. Huminga siya ng malalim. Umalis sila sa bahay. Tumango ako. Alam na po natin iyon. Pero ano po ang nangyari sa bata? Tahimik ang buong sala. Pagkatapos ay marahan siyang umupo. 3 taon matapos silang umalis, nakita ko ulit ang ama ng bata sa Maynila. Tinanong ko siya kung kumusta na ang anak niya. Napansin kong bahagyang namutla si Mang Isko habang inaalala iyon. Ang sabi niya sa akin, mula nung araw na umalis kami sa bahay, hindi na muli nakita ng anak ko ang matandang iyon. Bahagya ako nakahinga ng maluwag. Pero hanggang sa paglaki niya, ayaw na niyang tumira o matulog sa kwartong may hagdan sa loob ng bahay. Tahimik ang buong sala. Hindi ko alam kung bakit, pero yan ang isa sa pinakatahimik at pinakamatinding pangyayari na narinig ko sa buong kwento. Naranasan niya ang trauma. Hindi siya sinaktan. Hindi siya kinuha. Pero may bahagi ng kanyang pagkabata na hindi na naibalik. Mang Isko, tingin niyo po ba ganoon din mangyayari kay Miguel? Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay tumingin siya sa bata. Hindi ko alam. Pero kung may natutunan ako sa 50 taon ng paggawa ng bahay, ang mga maling bagay na naitatayo ng maaga, minsan ay hindi na naaayos kahit itama mo pa sa huli. Tahimik kaming lahat. Naisip ko na baka yun ang tunay na dahilan kung bakit seryosong-seryoso ang matandang karpintero sa Oro Plata Mata. Hindi dahil malas ito, kundi dahil may mga bagay na maaaring mawala sa isang tao kahit patuloy pa rin siyang nabubuhay. Lumipas ang ilang minuto. Walang yabag. Walang tunog, walang kakaiba. At unti-unti nagsimulang sumikat ang araw sa labas ng bahay.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tahimik ang hagdan. Tunay na tahimik. At doon ko napansin si Miguel. Tahimik siyang nakatingin sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Isko. "Mang Isko." "O anak." Mahina siyang nagsalita. "Umalis na po siya." Tahimik ang buong bahay. Ano ang sabi niya bago siya umalis? Naisip ko agad na mali ang tanong ni Mang Isko. Hindi niya tinanong kung nakikita pa ba niya ang matanda. Sa halip ay tinanong niya kung ano ang sinabi nito. Tahimik na tumingin si Miguel sa hagdan bago siya sumagot. Sabi niya po, "Ngayon, alam niyo na kung bakit dapat tama ang bilang ng hagdan." Mula noong gabing iyon, hindi na muling tinawag na simpleng pamahiin ang Oro Plata Mata. At sa tuwing nakakakita ako ng bagong bahay na ginagawa, hindi ko maiwasang bilangin ang mga baitang nito kahit isang beses lamang. Dahil minsan, ang pagitan ng isang ordinaryong tahanan at isang kwentong ayaw mong maranasan ay isang hakbang lang ang pagitan. Hanggang sa susunod na gabi, ito ang kwento ni Dada.